Paglipas ng ilang segundo ay bumukas na ang elevator kaya lumabas na siya habang hila-hila ang maleta niyang dala. Binubuksan ni Celeste ang pinto ng kondo niya nang may maramdaman siya na may tao. Tumingin siya sa kaliwa kung saan ang pinto ng kapitbahay niya at nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang lalaki na nagbubukas sa pinto. Hey! Inagaw niyang atensyon ng lalaki na tumingin naman sa kanya at bahagya rin na napatigil ang makita siya. It's you! The guy in the airplane! Masaya na sabi ni Celeste. Sa sobrang saya ay napatakbo pa siya palapit sa binata. I'm so happy you're here! OMG! Ngumiti naman sa kanya ang binata. Yes. Hindi ko akalain na magiging magkapit-bahay pala tayo. Yeah, me too! Hindi ko rin alam na umalis na palang dating nakatira dyan sa kondo na yan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Good day, ma'am. Would you like tea or coffee? Magalang na tanong kay Celeste Vera ng isang babaeng flight attendant. Tea, please. Magalang naman na sumagot si Celeste. Tumango ang nasabing flight attendant at binigyan na siya ng tea. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Tumingin naman si Celeste sa labas ng bintana. Ngayong araw ang uwi niya pabalik sa Pilipinas galing sa 3 araw niyang bakasyon mula sa Europe. Sa totoo lang, ay afford niya naman na mag-business class pero kasi hindi niya pa nararanasan na sumakay sa economy flight kaya yun na lang muna ang pinili niya ngayon. Gusto niya kasing ma-experience ang ganong klaseng flights. So far, nagustuhan naman niya ang flight niya na ito ngayon. Hindi kasi tulad ng mga naririnig niya na sabi-sabi noon na magulo raw ang economy. Peaceful naman ang naging experience niya, lalo pat pang 3 seat ang kinuha niya. Ayaw din kasi ni Celeste na may katabi siya. Pakiramdam niya kasi, hindi siya nakakakilos ng maayos kung may katabi siya. Sa totoo lang, ay ayaw niya pa sanang umuwi dahil masyado pa siyang nawiwili sa Europe. Kaso may mga events na kailangan niyang habulin sa Pilipinas. Wedding anniversary ng mga magulang ng matalik niyang kaibigan at nangako siya sa mga ito na darating siya para dumalo. Ayaw niya namang ma-disappoint ang mga ito sa kanya kung biglang hindi siya darating. Lumipas ang ilang oras at abala si Celeste sa pagbabasa ng non-fiction na libro nang biglang may lumapit sa kanya na isang babaeng flight attendant. Halata sa itsura ng flight attendant ang pag-aalangan at tila may nais din itong sabihin sa kanya. Yes? Tanong ni Celeste sabay taas ng kilay. May pakiusap po sana kami sa'yo, ma'am. Ano po yun? Nagtataka niya namang sinabi. May nagawa ba akong hindi maganda? Wala naman po, ma'am, kaso occupied na po kasi ang lahat ng seat sa economy maliban po dito sa mga nasa tabi ninyo. Nagkaroon po kasi ng kaunting problema sa business seats kaya pwede po na dito na lang po muna siya maupo hanggang hindi pa po maaayos ang problema sa business class. Pero kapag maayos naman po namin yung problema, ay babalik naman po kaagad siya sa business class. Nag-aalangan pa si Celeste kung papayag ba siya pero nang makita niya ang nag-aalala na mukha ng flight attendant at ng ibang crew na nakiusap din sa kanya, pumayag na lang siya. Sa isip niya, hindi naman siguro siya mahihirapan na may katabi na siya since galing naman sa business flight ang makikiupo sa tabi niya. Ilang minuto siyang naghintay hanggang sa bumalik na nga ulit ang flight attendant. Dito po kayo, sir. Ang sabi rin nito sa passenger kaya nilingon ito ni Celeste para makita kung anong itsura. Nang sandaling masilayan niya ang itsura nito, halos natigil siya sa paghinga at ang kanyang mga mata ay bahagya na rin na nanlaki. Seryoso lang ang mukha ng napakagwapong passenger. Matangkad ito, mas matangkad pa sa mga kasama sa ibang crew. Itim na itim ang buhok na malinis ang gupit, makapalang kilay. Mahabang pilik mata na nagbibigay buhay sa kulay abon nitong mga mata. Ang hugis sa mga mata nito ay tinatawag na hunter eyes. Nakakahalina yung pagmastan. Matangos ang ilong ng lalaki, natural pa nga na mapula ang labi,
na para bang malambot din at talaga namang nakakaakit ding pagmasdan. Matulis din ang tabas ng panga nito kaya mas lalo pa yung nakakapagdagdag sa attractiveness nito. Maayos din itong manamit. Sa katunayan ay para itong isang modelo sa suot na kulay itim na long coat. Halatang galing pa ng Europe. At nang maupo naman ito sa kanyang tabi ay napasingap siya sa napakabango nitong amoy. Pasensya na po talaga kayo sa abala, sir. Hayaan niyo po at aayusin po agad namin ang problema. Paghingi ng dispensa ng crew sa lalaki. Mapangunawang tumango naman ang lalaki sa mga ito. It's okay, I understand. Sagot nito sa mababa namang boses. Napataas naman ang kilay ni Celeste nang dahil doon. Aaminin niya na hindi niya inaasahan ang pagiging kalmado nito. Ang akala niya kasi ay magsusungit ang lalaki na ito dahil nga sa aberya na nangyari. Dahil kahit sino ay iinit naman talaga ang ulo lalo pat business class pa nga sanang napili nito. Ganun pa man ay nananatili itong kalmado. Nang umalis na nga ang crew, binuksan ng lalaki ang daladala niyang laptop at nagsimula na siya sa kung ano mang ginagawa niya. Tumikim naman si Celeste para makuha ang atensyon nito. Tumingin ito sa kanya. Hi! Awkward na pagbati ni Celeste sa binata. Hello? Tipid naman itong sabi. What's your name? Pakiramdam ni Celeste, isa siyang bata na sinusubukan na makipagkaibigan sa lalaki na ito dahil sa tanong niya na iyon. I am Anton Madrigal Rosso. You are? Kahit maging ang pangalan nito ay kay sarap din pakinggan. Marinig mo pa lang ang pangalan nito ay masasabi na agad na gwapo ang binata. I'm Celeste Vera. Nakangiting sagot niya. Are you working? Sabay sulyap niya sa laptop nito. Well, yeah. Pasensya na, naestorbo pa pala kita. Kaya ngumiti ito ng bahagya sa kanya. Hindi naman. Mukha lang masungit ang binata pero parang mabait naman ito. Lalaking lalaki rin ang boses pero masarap pakinggan dahil kalmado lang itong magsalita. By the way, salamat sa pagpapaupo sa akin dito. Si Celeste naman ang napangiti. Walang anuman. Hinayaan niya na lang din ang binata na magtrabaho. Tiningnan ni Celeste ang kamay ng lalaki habang mabilis na nagtatype sa laptop nito at hindi niya alam kung bakit ang mga mata niya ay na-automatic na tumingin sa kamay ng lalaki para hanapin kung may suot ba itong singsing. Nang makita na wala naman ay tumaas ang kilay niya. Pero nang mahuli ni Celeste ang sarili at kung paano ang ginagawa niya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Nagbasa na lamang siya ng libro kahit pa wala siyang naiintindihan dahil nade-distract talaga siya sa binatang katabi at sa mabangong amoy nito. Hey! Kinalabit ni Celeste ang binata sa tabi. Pagkalipas ng ilang oras kaya ay bumaling ito sa kanya. Pwede ba akong manood ng movie? Yeah. Tumango ito. You can. Hindi ba kita maiistorbo? Hindi naman. Tipid ring sagot ng binata. And besides, these are your seats so you can do whatever you want. Tumango naman siya at namili na rin ang magandang movie na papanoorin niya. Sa huli ay mas pinili ni Celeste na manood ng horror movie kung kaya ay nagulat siya sa tuwing may nakakatakot na scene. Ang binata naman sa kanyang tabi ay pasulip-sulip sa kanya. Tila nagtataka. Pero dahil nakasuot si Celeste ng headphone at ang buong atensyon niya rin ay nasa pinapanood niya, hindi niya pansin ang mga tingin sa kanya ng binata. Maging ang pag-iling nito dahil sa mga reaksyon niya ay hindi niya rin napansin. Here's your order, ma'am and sir. Inilapag ng dalawang flight attendant na order nila Anton para sa dinner na maliit na table. Nagpasalamat sila sa mga ito at yumuko naman ng dalawa bago umalis. Bakit yan ang in-order mo? Diet ka ba? Nagtatakang tanong ni Celeste kay Anton dahil ang order nito ay ang caviar salad with cheese lang. Hindi. I just don't feel like eating tonight. Sagot naman ni Anton. Mahaba pang flight natin, hindi ka ba magugutom? I'll just order again when I get hungry. Sagot nito. Oh, okay. Sinimulan na nilang kumain. Si Celeste ay abala na rin sa noodles sa in-order niya habang si Anton naman ay nagtatrabaho pa rin habang kumakain.
Nung biglang parang naalog ang airplane dahil sa konting turbulence, natapon ng noodle si Celeste at diretso talaga agad iyon sa lap niya. Dahil sa mainit ang sabaw ay napaso siya. Ouch! Daing ni Celeste. Mabilis naman siyang tinulungan ni Anton. Ginamit ito ang naka-ready na tissue para punasan ang natapon na sabaw sa lap niya. Lumapit sa kanilang flight attendant para tanungin si Celeste kung maayos lang ba siya. In-assure niya ito na ayos lang siya at hindi naman siya gaano nasaktan. Sinabihan siya ni Anton na pumunta sa CR para makita niya ang napaso niya at magamot yon since nakasuot siya ng jeans. Hinawakan nito ang kanyang kamay para alalayan siya at sa labas ng banyo na lang ito naghintay sa kanya habang ginagamot naman ni Celeste ang paso niya. Mahigit 10 minuto rin siya sa loob ng banyo at ang akala niya paglabas niya ay wala na roon si Anton. Pero hinihintay pa rin pala talaga siya nito. Nakasanda lang ito sa wall habang nakakrus ang dalawang kamay sa dibdib. You done? Agad siya nitong nilapitan. Malaki bang paso mo? Nope, hindi naman. Naggamot ko na rin naman kaya okay na siguro to. Are you sure? Naninigurado pa na tanong nito. Ang abo nitong mga mata ay magpapaalala na tumingin sa mga mata niya. Oo, maayos na ako. Salamat din pala sa paghihintay sa akin. Ang akala ko nga'y bumalik ka na sa seat natin. I was worried. Wala na bang ibang masakit sa'yo? Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Wala na. Balik na tayo sa seat natin? Aniya. Inalalayan ulit siya ni Anton na para bang napilay siya. Napaso lang naman siya. Pero kung umakting ito, para bang hindi na talaga siya makakapaglakad. Pero in fairness, kaya naman pala nitong maging caring. Ang akala kasi ni Celeste ay napaka-cold ng binata. Iyon ang una niyang naging impression dito. Paano? Ang asul nitong mga mata ay singlamig ng yelo kung makatingin. Naniniwala ka ba sa himala? Tanong ni Celeste sa binatang katabi. Natutulog na ang ibang mga passenger dahil malalim na rin ang gabi pero hindi pa siya inaantok kaya naman ay dinaldal niya na lamang ang binata sa tabi na tumigil na rin sa pagtatrabaho at ngayon ay nagbabasa na lang ng libro. Sa tanong niyang iyon ay napaangat ng ulo sa kanya si Anton. Yeah? Why? Talaga? Bakit ka naniniwala sa himala? Usisa niya. Wala siyang maisip na iba na pwede pa nilang pag-usapan kaya yun na lang ang naitanong niya. Nung bata pa ako, yun ang sabi sa akin ng aking ina, na may mga bagay daw sa mundo na hindi natin inaasahan. Minsan, hindi natin inaakala na mangyayari ang mga biglang nangyayari. Ang iba ay matatawag natin na himala. Kaya dapat paniwalaan ko ang mga bagay na ganun. Napatango naman si Celeste. Kung ganon, naniniwala ka rin ba sa mga alien? Para bang gusto nang matawa ni Anton sa tanong niyang yun, pero pinigilan lang niya ang sarili. Oo naman. Bakit ka naniniwala? Kung ang tao nga na tulad natin nag-i-exist sa Earth, edi posible rin na may iba pang mga nilalang na namumuhay sa ibang mundo. Paliwanag ni Anton. Hindi lang naman ang tao ang may kakayahan na mamuhay. At maaari na hindi lang din tao at hayop ang nilikha ng Diyos. Masyadong malawak ang kalawakan. Masyado na maraming mundo. Para paniwalaan na walang ibang nilalang ang mamumuhay. Wow! Ang nasabi na lang ni Celeste. Bigla tuloy siyang mas lalong na-curious sa kung ano pa bang mga bagay na tumatakbo sa utak nito ngayon kaya nagtanong pa siya. O kung ganun, naniniwala ka rin ba sa destiny? Alam mo yon, yung bigla na lang kayong pinagtagpo ng isang tao tapos destiny na palang tawag doon. Yes, I believe in destiny. Tugon ni Anton. Lahat naman ng tao ay may destiny. Even us. Some people were destined at this time to meet their true love, while others are fated to achieve their goals and dreams, no matter how hard they might try to avoid it. Everyone will ultimately encounter their destiny. Destiny has a way of finding us, guiding us toward our true purpose in life.
Wow! Ang dami mo namang pinapaniwalaan, ano? Bakit ikaw? Hindi ka ba naniniwala sa mga bagay na tinatanong mo sa akin? Tanong nito. Sa himala, naniniwala rin ako doon. Katulad nga ng mga sinabi mo, may mga bagay sa mundo ang hindi natin inakala na mangyayari na maganap kaya naniniwala ako sa himala. Hindi rin naman kasi natin hawak ang takbo ng oras at ikot ng mundo. Maging ang mga maaaring mangyari. Naniniwala rin ako sa mga alien. Sa tingin ko talaga nag-i-exist sila. Sadyang wala pa nga sa mga scientists na nakakakilala sa kanila kaya wala pa makapagpatunay na nag-i-exist sila. Tumingin ito sa binata na seryoso na nakinig sa sinasabi niya. Naniniwala rin ako sa destiny. Just as you said, no matter how I try to avoid it, I will soon encounter my destiny. It's not something that I can escape. I have witnessed events transpire in ways that appear to be too well timed to be coincidences, which has strengthened my belief that there is a bigger purpose of our lives and lead me to believe in destiny. Like a strong force, destiny guides us even when we least expect it and is in line with our actual purpose. I like how you view destiny, sabi ni Anton. Bakit mo nga pala natanong sa akin ang mga bagay na yan? Wala naman, gusto lang naman kitang makausap. Mukha ka kasi masyadong seryoso sa binabasa mo. Pagdadahilan niya pa. Kaya hanggang sa dalawin siya ng antok ay nag-usap lang sila ni Anton. Nawala na rin ang pagka-board niya dahil doon. Hanggang sa lumapag ang eroplano ay hindi na bumalik pa si Anton sa business seat niya. Ni-refund din naman ng airline ang ibinayad niya sa seat na inoccupy ni Anton. Sa totoo lang, kahit sobrang unexpected na magiging magkatabi sila ng seat ni Anton, ay nag-enjoy naman siya. Sa maikling panahon kasi, ay naging close sila. Ang kaso, hindi naman pwede na hindi sila umalis sa eroplano na yon kaya gustuhin man ni Celeste na manatili roon para makipagkwentuhan kay Anton, kailangan na nilang umalis. Celeste! Masaya na pagtawag sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Art nang makita siyang naglalakad habang hila-hila ang maleta niya. I'm here! Sigaw nito ulit at kumaway. Art! Masaya rin sigaw ni Celeste sa takbo palapit sa kaibigan niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Namiss kita. Likewise. Humalakak si Art. Mabuti naman at nakarating ka sa araw ng mismong wedding anniversary ng parents ko. Hindi ba nag-promise ako sa'yo at sa kanila na darating ako? You know me, and I don't break my promises. Sabi pa niya. Right. Anyway, may pasalubong ka ba sa akin? Oo naman. Ikaw pa bang mawawalan? At dahil nga sa ngayong araw din mismo ang wedding anniversary ng magulang ni Art, diretso na agad sila sa venue kung saan ang gaganapin ang anniversary party. Si Art na nga nagila ng maleta niya. Bago siya sumunod at lumingon pa muna siya at nakita niya si Anton na may kausap na isang lalaki. Nakatingin din ito sa kanya kaya ngumiti at kumaway siya dito. Buong biyahe nila ni Art papunta sa hotel na pag-aari ng pamilya nito, wala siyang tigil sa pagkukwento tungkol sa lalaking nakatabi niya sa airplane. Mainly, nakafocus siya sa pag-describe kung gaanong kaperpekto ang mukha ng binata. Napapailing na lang sa kanya si Art. Matapos ang 2 araw na pagsistay ni Celeste sa hotel na pag-aari ng pamilya ni Art, ay bumalik na rin siya sa kondo niya. Nasa loob pa lang siya ng elevator at naghihintay na bumukas yon. Sa tabi niya ay ang maleta niya. Paglipas ng ilang segundo ay bumukas na ang elevator kaya lumabas na siya habang hila-hila ang maleta niyang dala. Binubuksan ni Celeste ang pinto ng kondo niya nang may maramdaman siya na may tao. Tumingin siya sa kaliwa kung saan ang pinto ng kapitbahay niya at nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang lalaki na nagbubukas sa pinto. Hey! Inagaw niyang atensyon ng lalaki na tumingin sa kanya at bahagya rin napatigil nang makita siya. It's you! The guy in the airplane! Masaya na sabi ni Celeste.
Sa sobrang saya ay napatakbo siya palapit sa binata. Oh, I'm so happy you're here! Oh my God! Ngumiti naman sa kanya ang binata. Yes, hindi ko akalain na magiging magkapit-bahay pala tayo. Yeah, me too! Hindi ko rin alam na umalis na pala dating nakatira dyan sa condo na yan. They're my friends, kaso sa Italy na sila naninirahan kaya naisip ko na bilhin na lang sa kanilang unit na to. Maganda kasi ang view. Paliwanag naman ni Anton. Oo, maganda talaga ang view dito. Lalo na't malapit sa dagat. Kitang-kita natin ang paglubog ng araw. That's exactly the reason why I chose to buy this place. Sagot nito na may ngiti. Mag-isa ka naman nakatira dyan? Tumango naman si Anton. Yeah, ikaw may kasama ka? Wala, mag-isa lang din ako. Aniya, may asawa ka na ba? No, I'm still single. At dahil sa naging sagot ni Anton, pakiramdam ni Celeste ay nagliwanag ang buong mukha niya. Talaga? Halata sa boses niya na masaya siya sa kanyang narinig. Hindi niya rin kasi napigilan ang sarili niya na maging masaya. Siguro nga ay dahil ang crush niya ay single pa kaya pwede na may chance pa siya dito. Yes. Ikaw, do you have a boyfriend? No, single rin ako. Kung ganun, sino yung sumundo sa'yo sa airport? Is it not your boyfriend? Hindi, kaibigan ko lang yun. Oh, I see. Sabay tumango ito. Then, do you wanna come inside? Naku, may trabaho pa akong kailangan tapusin at saka wala pa akong regalo para pang welcome gift. Hindi mo naman kailangan ng magregalo, it's fine with me. Pero nag-promise si Celeste sa binata na dadalaw siya sa condo unit nito kapag may regalo na siya at kapag natapos na rin siya sa trabaho niya. Pagpasok niya sa loob ng condo niya ay hindi niya na napigilan ng mapatili siya. Hindi niya lubos akalain na magiging kapitbahay niya ang binata, gayong ang buong akala niya ay hindi niya na ulit ito makikita. Kung kaya naman sa sumunod na araw ay nagpasama na si Celeste kay Art na bumili ng magiging regalo niya sa bago niyang kapitbahay. Kagabi ay nag-research na rin siya kung anong maaari na bilhin regalo sa mga bagong lipat na kapitbahay bilang pag-welcome sa kanila. Ano naman gagawin mo sa mga tissue na yan? Nagtataka na tanong sa kanya ni Art nung may kinuha siya na isang balot ng tissue. May bago akong kapitbahay. Gusto kong ibigay sa kanya to bilang welcome gift. Nagkunot naman ang noon ni Art. Welcome gift? Tapos mga tissue? Wala akong ibang maisip na ireregalo sa kanya. At saka, mayaman naman yung bagong kapitbahay. Hindi naman siguro magiging big deal sa kanya kung ito yung ireregalo ko, no? Bakit nga pala bago ng kapitbahay mo? Asa na yung dati mong kapitbahay? Umalis na raw at sa Italy na naninirahan. Ganun ba? Sayang naman, ang bait pa naman nila. Kaya nga Pero mabait din naman ang bago kong kapitbahay. Gwapo ba? Ngumisi siya. Oo, sobra. Kaya naman pala aligaga ka na naman. Bakit ba? Kilala kita. Alam ko kung gaano kang kahilig sa may mga itsura. Hindi Gusto ko lang din dahil tinulungan niya ako sa eroplano. Siya rin ba yung gwapong lalaki na kinukwento mo sa akin na mabait? Oo, siya rin yun. Aba, sobrang liit ng mundo, no? At naging magkapit-bahay pa talaga kayong dalawa. Kaya nga Bumili pa muna siya ng cake at ibibigay niya rin ito kay Anton. Pagkatapos siya makapamili, ay diretso na siya umuwi ng kondo niya. Nag-ayos siya ng kanyang sarili dahil gusto niya na mukha siyang maganda at presentable na haharap kay Anton. Isang kulay pink na maxi dress ang suot niya at ang buhok niya ay nakatali pa na half ponytail. Bagay na bagay sa kanya ang suot niya at mas lalong tumingkad ang maputi niyang mga balat. Pagkatapos niya mag-ayos ay lumabas na siya dalang regalo at cake. Nag-doorbell siya at naghintay sa labas. Hanggang sa bumukas ang pinto at ilang segundo lang ay bumukas na ang pinto at tumambad sa kanyang binata na nakasuot lang ng sando at shorts.
Maging ang buhok nito ay magulo na para bang bagong gising lang. Hi! Nakangiti na bati niya sa binata. Celeste, are you busy? Hindi naman. Kakatapos ka lang magtrabaho. Halika, pumasok ka. Binuksan nito ng malaki ang pinto. Pero bago siya pumasok, ibinigay niya muna dito ang dala niya. Here, para sa'yo pala to. Tissue? Nagtaka na sabi naman ng binata, tinanggap ang tissue. Yeah. Aniya sabay kamat sa kanyang ulo. Sabi kasi sa research ko, maganda raw niyang pang regalo sa mga bagong lipat ng tissue. At saka may dala rin akong cake para sa'yo. Oh, thank you for the tissue. I'll use this wisely. Pagpasok nila sa loob ay namangha siya. Malinis ang buong unit at iba rin ang style. Maging ang mga gamit ay iniba rin ang style. Hindi hamak na mas maganda at mas malinis tignan. Nakapasok na rin kasi siya noon dito dahil nga sa naging kaibigan niya rin ang dating nakatira dito. Maganda naman ang interior design ng kondo nito noon, pero mas gusto niya lang talaga ang disenyo ngayon. Iniba mo na palang interior design nitong kondo, no? Sabi niya kay Anton na naghihiwa ng cake. Yeah, pinarenovate ko. Sagot ni Anton. Nakapasok ka na rin ba dito noon kaya alam mo kung ano ang dating style ng kondo dati? Oo, isang beses. Nung inimbitahan ako ni Liza. Matapos si Anton humiwa ng cake ay nagtungo na sila sa living room na to. Sa mahabang sofa siya nito na upo. Hindi naman maiwasan na hindi mapansin ni Celeste ang mga muscles ng binata na halatang baba dito sa gym. Sa tuwing yumuyo ko ito ay nakikita niya rin ang dibdib nito. Maganda ang katawan nito. Hindi sobrang over ang muscles. Sapat lang para matawag na hunk. Nang mahanda na ni Anton ang inumin at kakainin nila ay naupo na rin ito sa kanyang tabi. I'm sorry, hindi ako nakapaganda. Hindi ko kasi alam na ngayon araw ka pala bibisita. Ayos lang. Nahangiti namang sagot niya. Do you drink? Yes, pero wine lang. Meron akong bagong bili from Europe. Let's drink it. Tumayo si Anton para kunin ang wine sa kusina. Bumalik din naman ito agad na dala ng wine at 2 wine glass. Do you love wine? Tanong niya sa binata. Yes, I have wine collection sa house ko. Oh, so you have a house? Yeah, lumipat lang ako dito dahil gusto ko ng bagong environment at ng view. Sagot ni Anton habang sumasali ng wine sa baso. You know, a new environment will help you get motivated and focus again. Inabot sa kanya ni Anton ang baso na may laman na alak na agad niya namang tinanggap at nagpasalamat siya dito. What about you? Wine lang ba talagang iniinom mo? Dati naman umiinom na ako ng ibang alak. Kaso ayoko nang malasing ulit eh. The last time kasi na nalasing ako ng sobra, marami ako mga nakakahiyang bagay na ginawa. Aniya. So, you have trauma? Oo, parang gano'n na nga. Walang nagbago. Masarap pa rin kausap si Anton. Sa katunayan ay hindi niya rin alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya pagkasama niya si Anton. Hindi pa naman ganong kahaba ang pagiging magkakilala nila, pero ang pakiramdam ni Celeste ay para bang matagal na silang magkakilala kaya ganito na lang sila kakomportable sa isa't isa. Ano nga palang trabaho mo? Tanong ni Celeste sa binata. I'm a businessman. May-ari ka ng kumpanya? Yes. Talaga? Anong kumpanya? Russo. Ikaw ba yung may-ari ng mga sports car? Yes. At mas lalong namangha pa si Celeste sa nalaman. Hindi lang pala basta mayaman itong si Anton, kundi ubod din ang yaman. Dahil ang Russo ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng mga sports car and etc. na kilalang kilala sa buong mundo. Noon pa man na hindi na talaga masyadong nag-a-appear sa public ang may-ari ng Russo brand at ang mga representatives lang ng mga ito ang nagpapakita sa public. Kaya naman, labis siyang nagulat dahil ang may-ari ng isa sa tinatangkilik niyang brand ay kausap niya na ngayon at siyang kapitbahay niya pa talaga. Wow!
Napakayaman mo naman pala talaga. Hindi naman. Hindi naman. Parang gusto ni Celeste sabihin yun ng malakas gamit ang hindi makapaniwala na tono. Paano? Sasabihin ito na hindi naman ito ganung kayaman, ganung maituturing na ito sa isa sa pinakamayaman na tao. Hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Dati na bang mayaman ang magulang mo? Maya-maya ay nagtanong siya ulit. My real parents were not. Pero foster parents ko, yes. So you're adopted? Yes. Maagang namatay ang aking ama dahil sa isang trahedya. Ang sabi naman ng aking ina, isa raw siyang construction worker noon. Ang kaso, nahulog siya mula sa ikawalong palapag. Sa kasamaang palad ay hindi niya na nagawang makaligtas. Bakas naman sa tono ng boses ni Anton ang lungkot. Maging ang mga manata nito ay sinasabi na malungkot ito ngayon. How about your mother? She died because of depression. She committed suicide. Oh, I'm sorry to hear that. That's okay. Huminga lang ito ng malalim at ang lungkot ng mga mata nito ay nawala na. What about you? Anong trabaho mo? I'm a lawyer. Wow. But I'm currently on break kaya nagta-travel muna ako. Dagdag niya. I see. So you also came from a wealthy family? Hindi naman sobrang wealthy. Medyo okay lang, sapat lang, may kaya naman. Ang aking ama ay may-ari ng isang law firm kung saan ako nagtatrabaho. Ang mommy ko naman, nagmamay-ari din ng mga hotels and malls. Where are they now? Katulad ko nagta-travel na lang sila. Gusto raw kasi nilang i-enjoy ang buhay dahil nung mga bata pa sila, ang tanging ginawa nila ay magtrabaho kaya para bang hindi raw sila nagkaroon ng pagkakataon noon na ma-appreciate ang mundo kaya ayun. Yun ang ginagawa nila ngayon. Lalo pat hindi na rin daw sila bumabata. Well, tama rin naman ang desisyon nila. Habang may oras pa kailangan yung sulitin. Yes, kaya ikaw, dapat yun din ang gawin mo. Napansin ko pala nung nasa airplane tayo, napaka-workaholic mo rin. Napakabata mo pa para sa ganong bagay. Pabirong sabi niya. Gusto ko kasing mabigyan ng maayos sa buhay ang magiging asawa ko. Kapag nakilala ko na siya, gusto ko rin na may bigay lahat ng gusto ng mga magiging anak namin. Kaya habang single pa ako, nag-iipon na ako. Kaya bahagya siyang natigilan ng dahil doon. Para kay Celeste, bihira na lang talaga ang isang lalaki na ganoon ang mindset. Si Anton at Art pa lang ata ang narinig niya na ganoon ang mindset sa buhay. Minsan din kasi ang ibang mga lalaki na single pa, sa halip na magtrabaho at mag-ipon para sa magiging future nila na magiging pamilya niya, ay mas pinipili na magwaldas ng salapi. Tapos kapag nagkapamilya na, pati mga kawawang bata ay madadamay sa kahirapan ng magulang. Naniniwala ka sa marriage? Pag-uusisa niya. Oo naman. Sa tingin ko, yun ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ikaw, hindi ka ba naniniwala sa kasal? Naniniwala rin naman. Oh, bakit parang hindi ka sigurado? Siguro kasi hindi ko pa nakikilala ang lalaki na pakakasalan ko, kaya ganun. Pero ikaw napaka-optimistic mo, no? Kahit hindi mo pa nga siya nakikilala, nag-iipon ka na agad para sa inyo? Oo naman. Sa tingin ko kasi, ayun ang isa sa pinakamaganda na ibibigay ko sa magiging asawa ko. Si Anton ang tipo ng lalaki na mukhang playboy. Siguro dahil nga sa napakagwapo nito kaya agad naiisipin na marami muna itong mga babae na papaiyakin at lolokohin. Pero ngayon ay napagtanto niya na hindi ito ganong uri ng lalaki. Sa halip ay mas gentleman pa ito kesa sa inaasahan niya. Iyon bang tipo ng lalaki na nanaisin ng isang babae na maging kabiyak niya? Dahil doon ay mas lalo lang na lumalim ang paghanga na nararamdaman niya para sa binata. Ito na kasi talaga ang tipo ni Celeste sa isang lalaki. Gusto niya ang financially stable at naka-ready na agad para sa future. Bonus na lang ang pagiging sobrang gwapo nito. Napakaswerte naman pala na magiging asawa mo sa'yo, sabi ni Celeste.
Mahinang tumawa naman si Anton. Oh, thank you. At kung meron pang isang bagay ang masasabi ni Celeste na dahilan kung bakit nagiging crush na crush niya ang binata, yun na siguro ay ang pagtawa at pagngiti nito. Sa tuwing umingiti kasi ito o tumatawa, ay magiging abo ang mga mata nito na animoy nawawala. Bakit pala wala ka pang boyfriend hanggang ngayon? Tanong ni Anton pagkalipas ng ilang sandali. Wala pa ako nagugustuhan tsaka wala rin nagkaka-interes. With that face, wala pang nagkaka-interes sa'yo? You're beautiful. At imposible na walang magkaka-interes sa'yo. At nag-init ang pisngi niya sa sinabi niyang iyon. Marami naman ang nagsabi sa kanya na maganda siya dahil iyon naman talaga ang totoo, pero iba pa rin talaga kapag kay Anton niya narinig yon. Damang-dama na ngayon ni Celeste ang mga paru-paro sa sikmura na ang akala niya ay sabi-sabi lang ng iba na mga OA. Bolero ka rin But thanks Siguro kasi ang akala ng mga tao masungit ako kaya wala nakaka-interes sa akin. You're beautiful. Mukha ka ring mabait. I'm sure maraming mga nagkakagusto sa'yo. Maybe some of them were just afraid because you seem to be out of their league. Pag meron talagang crush, nagiging exciting ang bawat araw. Kaya mula nung lumipat si Anton sa katabi niyang kondo, pakiramdam ni Celeste ay mas lalong naging exciting ang buhay niya. Araw-araw ay palagi siyang nagpapaganda kahit pa nga nasa loob lang siya ng kondo ay nakaayos din siya dahil gusto niya na attractive siya lagi sa paningin ni Anton. Sa tuwing nakikita ni Celeste ang binata, kahit pa paminsan-minsan ay sinisilip niya lang ito mula sa maliit na siwang sa pinto ng kondo niya, pakiramdam niya ay buong-buo na kaagad ang araw niya. Ganon kalala ang tama niya rito. Anong gagawin mo dyan? Ayaw mo naman ng strawberry, diba? Nagtataka na tanong ni Art sa kanya nang bumili siya ng strawberry cake. Yes, pero kasi paborito to ni Anton. Ang kapitbahay mo? Ibibigay mo sa kanya yan? Oo. Nakangiting sagot ni Celeste at pumili pa siya ng maaari niyang bilhin. Naku, sobrang close yun na ba talaga nung Anton? Nagtanong ulit sa kanya si Art na para bang hindi makapaniwala. Di naman masyado, pero masasabi ko na magkaibigan na rin kaming dalawa. Sagot niya. Para kay Celeste ay nagsisimula pa lang sila ni Anton sa pagiging magkaibigan nila. Kung kaya ay hindi pa niya masasabi kung talaga nga bang close na silang dalawa. Pero lagi siyang bumibisita sa condo nito. Lalo na kung nakikita niya na hindi busy ang binata. Katulad na lang ngayon, nakita niya ito sa lobby kanina kaya sumunod na siya dito papunta sa floor nila. Oh, galing ka ba sa trabaho? Tanong sa kanya ni Anton habang nasa loob sila ng elevator. Hindi. Bumili lang ako ng cake sa labas. Sagot niya. Ikaw, saan ka galing? Kinuha ko lang yung file ko sa secretary ko kanina sa baba. Paliwanag naman ni Anton. Pagkapasok nila sa loob ng kondo ni Anton, sinabi na sa kanya ng binata na mag-feel at home lang siya dahil magpapalit lang ito saglit. Nasanay na rin si Celeste dito sa loob ng kondo ni Anton kaya naman ay hinanda niya na lang ang mga dala niyang pagkain. Ilang sandali pa ay pumasok na ulit si Anton sa loob ng kusina. Nakapambahay na lang ito ngayon pero napakagwapo pa rin sa mga mata niya. Kinain nila ang dala niyang cake at sa living room tumambay. Masyado na nga siguro siyang feel at home dahil tila mas napapadalas pa ang tambay niya dito sa kondo ni Anton kesa sa sarili niyang kondo. Kailan mo babalak na mag-travel ulit? Tanong sa kanya ni Anton. Hindi ko alam, siguro mga next month ulit. Malapit na rin kasi akong bumalik sa trabaho ko kaya wala na akong time para mag-travel ulit. Paliwanag niya. Ano namang next destination na nasa bucket list mo? Marami akong country na gustong puntahan pero ang pinakauna talaga nasa bucket list ko ay Belgium. Ang sabi kasi ng mga kaibigan ko na nakapag-travel na sa Belgium, maganda raw doon kaya gusto ko rin makita at mapuntahan. Ikaw, wala ka bang plan sa mag-travel? As of now, wala pa. Pero maybe soon? Kapag hindi na ganun ka-hectic ang schedule ko. Naupo naman si Celeste paharap sa binata. Alam mo, masyado kang workaholic. Daig mo pang meron ng sariling pamilya, Sa yaman na meron ka ngayon, kahit isang taon ka pa nga siguro hindi magtrabaho, hindi naman mababawasan ang yaman mo.
Mahina naman na natawa si Anton dahil sa sinabi niya. But I'd rather work. Gusto kong bigyan ng maayos na buhay ang magiging pamilya ko. Palagi na lang na iyon ang dahilan ni Anton sa sobrang pagiging workaholic nito, subalit wala pa naman itong napupusuan na babae para maging asawa nito. Sa isip ni Celeste, mas magiging masaya pa siya kung siya na ang napili nito na maging asawa. How important is your law firm for you? Biglang tanong sa kanya ni Anton. Very. The wealth of our family is Vera Law Firm. It took my parents years and a great deal of work to bring it to its current state. They gave their blood and sweat to build it from the ground up. Sa law firm namin na yun, doon nila ako pinag-aral at binigyan ng maayos na buhay. Para bang kalahati na ng buhay ng magulang ko ay ang law firm namin. At bilang isang nag-iisang anak, ako ang tanging nakatakda na magmamana sa law firm na pinaghirapan nilang itatag. Kaya mahalaga sa akin ang law firm namin na yon. Kabiyak na rin yun ng buhay ko. At gusto ko na ipagpatuloy ang legacy ng magulang ko. Napatango naman si Anton sa sagot niyang yon. Ilang oras pa nga silang nag-usap hanggang sa kailangan na ni Anton na magtrabaho. At dahil nga sa nakita ni Celeste na busy pang binata sa trabaho nito ay nagpresenta na siya na lamang ang magluluto para sa kanila. Noong una hindi pa muna pumayag si Anton at sinabi na manood na lang siya roon ng gusto niyang panoorin at mag-order na lang daw ito ng food nila, pero nagpumilit siya at sinabi na gusto niya nang magluto, kaya sa huli pumayag na rin si Anton. Sa kabila naman ng pagiging sobrang busy ni Celeste sa kanyang trabaho para mapanatili ang legacy ng kanilang pamilya na gusto niya mapanatili at pagta-travel niya, magaling siya na magluto. Noon kasi malimit na din siyang umattend sa mga cooking class. Ang gusto kasi talaga ni Celeste ay ang matuto siya na magluto dahil gusto niya na ipagluto ang magiging asawa niya at gusto na rin na siya ang nagluluto sa mga kakainin ng anak niya. Nagpa siya si Celeste na magluto ng sinigang. Isa rin yon sa mga paborito niyang ulam. Sakto naman na nung matapos na siya sa pagluluto ay pumatak na rin ng gabi, kaya para sa dinner na nila yon. Hindanandaan niya na ang dining table. Pagkatapos ay tinawag niya si Anton para kumain na rin. Pero hindi ito sumagot sa kanya at busy pa nga talaga siguro. Aray! Ang malakas na sabi ni Celeste nang biglang matapon ng mainit na sabaw sa kamay niya. Nahulog pa nga ang takip ng kaserola na naglikha ng malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa buong kondo. Oh shoot! Daing pa niya at dali-dali siyang lumapit sa lababo para mabasa ang napaso niya. Samantalang kakalabas lamang noon ni Anton ng kwarto nang marinig ito ang malakas na tunog ng nahulog na kung ano at ang pag-aray ni Celeste. Para bang sinaniban siya ni The Flash at namalaya na lang ni Anton na nasa kusina na kaagad siya. What happened, Celeste? Parang kulog ang boses ni Anton na pumasok sa kusina. Are you okay? Nasaktan ka ba? Agad na nilipitan ni Anton ang dalaga na nasa lababo. Nakabukas ang gripo at nasa ilalim ng umaagos na tubig ang kamay nito. Napaso ka? Lumapit si Anton sa kanya. Hinawakan ang kamay niya para matingnan ang napaso. Does it hurt? Tanong ni Anton at tumingin sa mukha niya. His gray eyes were filled of worry. No, sagot naman ni Celeste sa hindi niya rin makilala na boses. Ano bang nangyari? Bakit ka napaso? May pag-aalala pa rin sa tono ng boses nito. The bowl slipped in my hand and I accidentally hit the casserole's lid. The cool water cascaded over her hand, and the way Anton touched and looked at her hand was so gentle. Her heart was hammering inside her chest. Be careful next time. Namumula ng balat mo, baka magsugat din to. Sabi ni Anton sa mababa at may pag-aalala na boses. Pagkatapos noon ay pinaupo siya nito sa silya. Nagmamadaling kinuha rin ito ang first aid para malagyan ng ointment ang napaso niya at hindi na yun magsugat. Habang ginagawa yun ng binata ay titig na titig siya dito. Napaka-gentle lang ng pagkahawak nito sa kamay niya. Maging ang uri ng pagpahid ng ointment sa napaso niya, nakulang na lang ay hindi niya na yun maramdaman. Ngayon niya lang napagtanto na wala palang suot na damit na pang itaas ang binata at basa rin ang buhok nito galing mag-shower.
Sa tingin ko'y kailangan natin tong dalhin sa doktor to make sure na hindi madamage ang balat mo. Ani Anton, habang seryoso pa rin na ginagamot ang kamay niya. Hindi na kailangan. Maagap na sabi naman ni Celeste. Dahil mamaya baka dalhin nga talaga siya ng binata sa ospital. Dahil lang sa maliit niyang paso. Hindi naman malaking na paso at hindi rin ganun kasakit. Dagdag niya pa. But it's so red. Wika ng binata. Ganun talaga ang balat ko, she assured. Matapos mabigyan ng first aid ni Anton ang paso niya ay sinabihan na lang siya nito na umupo na lang at ito na lamang ang maghahanda sa dining table. At dahil nga sa hindi naman siya gaanong nasaktan sa pagkakapaso niya, ay tumulong na ulit siya sa pag-aayos sa pagkainan. Nagsalin si Celeste ng tubig sa baso. Pagkatapos ay pinanood niya rin ito na maghain. Kung titingnan mabuti ay parang isa talagang bagong mag-asawa na nagtutulungan sa gawaing bahay. Hindi naman mapigilan na mag-init ng pisngi ni Celeste sa iniisip niya na yon. Masakit pa ba ang napaso mo? Kapag kuwan ay nagtanong si Anton bago na upo sa tapat niya. Hindi naman, sagot niya. Nabigyan naman na din ng first aid at may ointment na rin kaya hindi na to sasakit. Habang kumakain sila ay masaya rin silang dalawa nagkakwentuhan hanggang sa ang kwentuhan nila ay napunta sa mga happy and embarrassing memories na meron sila kaya ang kusina ay napuno rin ng masaya nilang tawanan. Ang itsura ng mga tao dun sa amin ng pinsan ko para bang sinumpa kami. Nahihiya na pagkwento ni Celeste nang mabanggit niya ang isa sa pinaka-nakakahiyang bagay na nangyari sa buhay niya na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Iyon ay ang time na pumasok sila ng pinsan niya sa loob ng simbahan na kung saan ay pareho nilang hindi napansin na meron palang ikinakasal. Nakatayo lang silang dalawa noon sa dulo ng aisle at nagdarasal. Pagmulat nila ng kanilang mga mata ay noon lang nila napansin na meron palang kinakasal na nakaluhod na sa harapan. At dahil sa nakakatawang kwento niya na yon, ay humagalpak si Anton ng tawa. He laughed while Celeste looked at him with delight. His laughing warmed her heart and lifted her spirits. Like a symphony of soft and gentle notes, she was mesmerized by his laughter that floated through the air with a carefree and light-hearted quality. She's never heard him laugh before, and holy crap, gusto niya itong marinig na tumawa palagi. Palangiti naman ito noon pero ngayon lang talaga ito tumawa ng ganito. Ang gandang pagmasta ng mga mata ng binata habang tumatawa siya. His eyes were also smiling, like twin stars, shining bright and illuminating everything around him. Kung alam niya lang na ganito itong tumawa, dapat ay kiniliti niya na ito unang kita pa lang nila. Hindi niya namalaya na napapangiti na rin pala siya habang pinagmamasdan itong tumawa. At magmula nung araw na yon, pakiramdam ni Celeste ay mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa ni Anton. Palagi silang magkausap at palagi niya ito nakikita na tumawa at sa bawat araw na lumipas ay may kakaibang mahika na taglay si Anton. Dahil sa ikli lamang ng panahon na sila'y nagkakilala, dama ni Celeste na kung ano man ang nararamdaman niya ngayon ay mas malalim na kesa sa simpleng paghanga na naramdaman niya noong una. Sa katunayan, si Anton lang ang tanging lalaki na nagparamdam sa kanya ng ganito. Nung nag-aaral pa nga siya ay marami namang mga nagkakagusto sa kanya. Masasabi naman ni Celeste na lahat ng mga manliligaw niya noon ay puro naman may mga itsura at walang patapon. Pagdating sa mga naging ex-boyfriend niya lahat sila ay ubod din ng gwapo. Pero, iba itong nararamdaman niya ngayon kay Anton. Ni minsan, ni sino man sa mga lalaki na dumaan sa buhay niya, walang nakapagparamdam ng ganito sa kanya. Tanging si Anton lang. Pakiramdam ni Celeste, kahit pa mahigit isang buwan pa lang ang lumipas mula nung naging magkakilala at magkaibigan silang dalawa, para bang matagal ng panahon ang lumipas. Mabilis na lumalim ang nararamdaman niya para dito at daman niya na mas lalo pa iyong lalalim sa paglipas ng panahon. Subalit kahit na gano'n na kalalim ang nararamdaman niya, ay hindi niya pa rin yun pinapahalata kay Anton. Wala rin siyang balak na umamin dahil pakiramdam niya, dahil sa feeling niya ay hindi pa sila pareho ng nararamdaman ni Anton. Sa ngayon, ang tingin lamang dito sa kanya ay isang mabuting kaibigan.
Ganun pa man, ay willing naman si Celeste na maghintay hanggang sa pareho na sila ng maramdaman. Gagawin niya lang ang mga paraan na alam niya para ma-fall din sa kanya si Anton. Pero nung akala niya ay okay na, noong akala niya ay wala nang sino man na magiging hadlang sa mga plano niya na mapa-fall si Anton sa kanya, biglang may isang babae na dumating na nagpagulo sa lahat. Ang babae ay nagpakilala na si Natasha. Kaibigan daw siya ni Anton. Ngunit kitang-kita naman ni Celeste sa mga mata nito na may gusto rin ito kay Anton. Subukan mang itago ay halata pa rin. "You're here again?" Mataray na tanong sa kanya ni Natasha noong pagbukas niya ng pinto ay itong tumambad sa kanya. Hindi naman alam ni Celeste na bibisita pala ito ngayong araw. Nakasuot si Natasha ng dress na sobrang bagay na bagay dito. Kung tutuusin ay para itong isang napakagandang modelo. Animoy manikang may buhay. Walang kahit anong kapintasan na makikita sa mukha. At sa totoo lang, masasabi din ni Celeste na bagay ito at si Anton. Sa katunayan, kapag magkasama ang dalawa, ay hindi mapigilan na hindi siya makaramdam ng paninibugho. Masyado kasing bagay ang dalawa para sa isa't isa. "Bakit ka nandito?" Tanong ulit sa kanya ni Natasha. "Bakit pa palagi ka na lang nandito? Wala ka bang sariling bahay at palagi mo na lang na pinagsisiksikan ng sarili mo kay Anton?" "Nagbe-bake kami ng cookies," ani Anton, at biglang sumulpot sa likuran niya. Lumipat ang tingin ni Natasha kay Anton. "At bakit kayo nag-bake?" Halata sa tono ng boses ni Natasha na hindi ito natutuwa. "Because we wanted to try and eat cookies," sagot ni Anton. "Bakit ka nandito? Is there any problem?" Natasha rolled her eyes playfully. "Come on, Anton. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba nangako ka ng dinner sa magulang ko?" Kung sa tingin ni Celeste ay close sa silang dalawa ni Anton, hindi naman hamak na mas close si Natasha at si Anton. Noong araw na yon ay magkasama na umalis ang dalawa para makipag-dinner kasama ang magulang ni Natasha. Sumapit ang araw ng death anniversary ng ina ni Anton at sinamahan niya ito sa araw na yon. Alam kasi ni Celeste na sa mga ganoong sandali ay kailangan ni Anton na makakasama at makakaramay dahil hindi naman madali ang pinagdaanan nito. Alam mo, kung anong mas masakit sa pagkawala niya, maliban sa walang kahit isa maliban sa akin, ang naniniwala na inosente siya. Yun ay hindi niya malang ako nakita kahit sa huling sandali ng buhay niya. Hindi niya malang ako nayakap kahit sa huling sandali. Kahit malang mahawakan ng kamay ko, hindi niya nagawa. Pumatak ang luha sa mga mata ni Anton. Ang pangako ko nun ay gagawin ko ang lahat para mabigyan ko siya ng maayos na buhay. Now, I'm successful. Kayang-kaya ko nang ibigay sa kanya ang buhay na deserve niya. Yun nga lang, malayo na siya sa akin. Malabo nang ibalik pa siya sa akin ang langit. Walang tigil na sa pagbuhos ang luha ni Anton. Paulit-ulit itong sinasabi sa kanya kung gaano ito nasasaktan para sa kawawang ina, kaya ang ginawa niya para ma-comfort ito ay niyakap niya ito ng mahigpit. "Can I kiss you?" Biglang tanong nito sabi sa kanya habang ang mga mata nito ay punong-puno ng emosyon at nagsusumamo na para bang nagsasabi sa kanya na yun lang ang tanging paraan para makalimutan nito ang sakit. Hindi siya nakasagot kaagad. Bumaba ang tingin ni Celeste sa mapupula nitong labi and she gulped harshly. Their faces were so close to each other. Gahibla na lamang ang layo at magkadikit na ang kanilang mga labi. But she can give more than that. And she did. Ibinigay niya na nga ang pagkababae niya sa binata para kahit sandali ay makalimutan ni Anton ang sakit at lahat ng iniisip at para maramdaman ito na hindi ito nag-iisa ng araw na iyon. At walang pagsisisi na naramdaman ni Celeste nung magising siya kinabukasan at napagtanto sa kanyang sarili na ang virginity na matagal niya nang inaalagaan ay naisuko niya na kay Anton. At ang nangyari sa kanilang dalawa ay paulit-ulit mga nasundan.
Sa bawat pagkakataon na nag-iisa ang kanilang mga katawan, ang pakiramdam ni Celeste ay mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Minsan nga ay sumagi na rin sa isip ni Celeste na magtapat na sa binata dahil baka'y pareho na rin sila ng nararamdaman. Baka'y mahal o kaya naman ay gusto na rin siya nito subalit pinipigilan niya lang ang sarili niya. Celeste, I'm back! Si Anton iyon nakakapasok lang sa living room. Nakaupo si Celeste sa sofa at nanonood ng movie. Nagpaalam lang ito kanina na aalis ng saglit para bumili ng popcorn. Medyo natagalan ito kaya tinuloy niya ng panonood ng movie kahit hindi pa ito makakabalik. Ang akala niya ay tanging popcorn lang bibilhin ito. Pero may dala na itong McDonald's ngayon. Naupo na rin kaagad si Anton sa tabi niya kung saan ito nakaupo kanina at habang nanonood sila ng movie ay sinusubuan siya nito ng fries. Hindi naman alam ni Celeste kung bakit pakiramdam niya ay merong mga paru-paro sa loob ng sikmura niya dahil sa posisyon nila ngayon. At dahil nga sa kaswitan nitong si Anton, both of them were quiet. And the only sound was the movie playing in the background. Yet, the comfortable and domestic silence enveloping added to the intimacy, like a newly married couple. They exuded a sweetness and love that filled the room. Kinagat ni Celeste ang ibaba niyang labi dahil sa kanyang iniisip. Hindi pa siya sigurado kung gusto rin ba siya ni Anton. Pero ang ini-imagine niya ngayon ay ang mag-asawa na agad sila ni Anton. Pero kahit na hindi pa siya sigurado kung ano nga bang nararamdaman ni Anton para sa kanya, masaya si Celeste sa kung ano man ang meron silang dalawa. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito sa isang tao. Alam na kaagad ni Celeste sa kanyang sarili na si Anton na ang gusto niya na maging boyfriend at kung papala rin ay magiging asawa niya rin. At habang si Celeste ay gano'n ang mga nasa isip, magkaiba naman ang iniisip nila ni Anton. Ang iniisip ni Anton ay kung paano niya maisa sa katuparan ng mga plano niya. Nagtagumpay na siya sa una niyang plano na maging malapit siya sa anak ng mga Vera. Ngayon, ang mga susunod na hakbang na lang ang kailangan niyang gagawin. Aaminin ni Anton ang lahat ay plano niya para lang maging mapalapit siya sa nag-iisang anak ng mga Vera. Para maisa katuparan niya lang ang plano niya. Plinano niya ang lahat. Ang nangyari noon sa plane, ang pagiging magkapit-bahay nila ni Celeste. Lahat ng yon ay hindi basta coincidence lang. Hindi rin totoo na dati niyang kaibigan ng couple na nakatira noon sa kondo na siya nang may-ari ngayon. Pinilit niya lang talagang dalawa noon ay ibenta sa kanyang kondo dahil parte nga yun ng mga planano niya. What's your plan? Makahulugan na tanong ni Gray ang kaibigan ni Anton habang si Anton ay seryoso na nakaupo sa kanyang office chair at may nakabukas pang laptop sa harapan niya. Itutuloy mo pa rin ba ang plano mo ng paghihigante? Wala ba nagbago sa mga plano mo? Yes. Diretsong sagot ni Anton. Kailangan nilang pagbayaran kung anong ginawa nila sa akin. Hindi pwedeng basta-basta ko na lang naibuan sa limot ang kasalanan na ginawa nila sa akin. But it has been a long time since. Kahit ilang dekada pang nagdaan. Hindi ko makakalimutan kung anong ginawa ng pamilya nila sa aking ina. Hindi ko sila mapapatawad. Kaya dapat lang na pagbayaran nila kung anong ginawa nila. Galit na sabi ni Anton. Kahit si Celeste na walang kinalaman sa nangyari, pagbabayarin mo rin? And you know that it's the reason why I chose to go back to the Philippines, right? Para makalapit ka siya. At mabilis ko na lang silang mapagbayad sa kasalanan na ginawa ng mga magulang niya sa aking ina. But Celeste is innocent, sabi ni Gray. Inosente rin naman ang aking ina. Pero anong ginawa nila? They ruined her. Silang dahilan kung bakit siya nawala sa akin. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ni Anton kung anong nangyari noon. Kahit pa mahabang panahon na ang lumipas, kahit pa napakabata niya pa nung mangyari yon, malinaw pa rin ang lahat para kay Anton. Na para bang ang lahat ng yon ay kahapon lamang naganap. At sa tuwing naaalala niya yon, bumabalik sa kanya ang galit at sakit. Ang puot ay kailanman hindi nawala sa kanya. Nananatili lang ito roon. Hindi ako magnanakaw. Nagkakamali lang kayo.
Iyon ang paulit-ulit na sinabi ng ina ni Anton habang hawak nito ng mga pulisya. Parang awa niyo na. Huwag niyo po ako ipapakulong. Wala akong kasalanan. Wala akong ninakaw. Ako na lang ang tanging meron ng anak ko. Kung mawawala pa ako sa tabi niya, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa kanya. Parang awa niyo na. Alang-alang sa anak ko, huwag niyo akong ikukulong. Ngunit kahit anong gawing pagmamakaawa ng ina ni Anton, kahit anong gawing pag-iyak nito, ay nananatiling matigas ang puso ng mga Vera. Nakatayo lamang si Anton sa gilid. 6 na taong gulang pa lamang siya noon. At para sa isang napakabatang kagaya niya, hindi niya magawa na lumaban. Wala siyang magawa para ipagtanggol ang kanyang ina. Nakatingin lang siya dito hanggang sa ang inosente at kaawa-awa niyang ina ay dahan-dahan nang napaluhod. Parang awa niyo na. Kahit wag na kayong maawa sa akin, kahit sa anak ko na lang kayo maawa. Napakabata niya pa. Hindi niya pa kaya na mamuhay ng mag-isa. Huwag niyo ko ilalayo sa kanya. Hindi niya kaya kung wala ako. Paulit-ulit na pagmamakaawa ng ina ni Anton. At kulang na lang ay halikan na nito ang paa ng mga Vera. Ikulong niya siya. Ang walang puso na utos na Ginoong Marco Vera. Mama! Umiiyak na tumakbo si Anton papunta sa tabi ng kanyang ina at saka niyakap niya ito ng sobrang higpit. Mama, huwag niyo po ako iiwan. Mama, hindi ko po kaya kung wala po kayo. Parang awa mo na, Mama. Lumayo naman kay Anton ang kanyang ina. Ikinulong din ito ang kanyang mukha sa mainit itong palad. Ginamit ang hinlalaki para punasan ang walang tigil na buhos ng luha ng kawawang bata. Patawarin mo ang mama, anak, ha? Patawarin mo ako kung hindi ko matutupad ang pangako ko sa'yo noon na kahit kailan ay hindi kita iiwan at hindi ka mag-iisa dahil palagi lang ako nasa tabi mo. Kasi anak, kailangan ng mama na umalis eh. Saan po kayo pupunta, Mama? Bakit niyo po ko iiwan? Bakit hindi niyo po ko isasama? Ayaw niyo po ba sa akin, Mama? May kasalanan po ba ako nagawa sa inyo, Mama? Ang kawawang bata ay halos hindi na makapagsalita sa labis sa kakaiyak. Ang labi nito ay nanginginig na at ang makita sa ganong sitwasyon ng nag-iisang anak ay napakahirap para sa isang ina. Anak, wala kang kasalanan kay Mama, okay? Ayaw ni Mama na lumayo pero kailangan anak eh. May mga kailangan kasing pagbayaran ng Mama. Kahit ayaw kitang iwan. Pero kailangan din kasi. Sinubukan ng kanyang ina na ipaliwanag kay Anton kung anong dahilan. Subalit ang kawawang bata ay hindi pa rin maunawaan kung anong dahilan at kung ano nangyayari. Iyak lamang ito ng iyak at nagmamakaawa sa ina na huwag siyang iiwan. Mag-iingat ka palagi, anak, ha? Kahit na wala na ang mama sa tabi mo, palagi mo lang tatandaan na mahal kita. Palagi kitang ipagdarasal. Palagi kong hihilingin sa Diyos na sana'y gabayan ka niya. At kahit wala na ako sa tabi mo, ay pananatilihin ka niyang nasa mabuti. Mahal na mahal kita, anak ko. Alagaan mong mabuti ang sarili mo, ha? Pinapangako sa'yo ni Mama na balang araw ay magkikita at magkakasama pa tayo ulit. Sa huling pagkakataon ay niyakap pa si Anton ng kanyang ina bago ito inalayo sa kanya ng mga pulisya. Mas lalong lumabas ang pagtangis ng kaawa-awang bata. Lumuhod ito sa harapan ng amo ng kanyang ama at nakiusap na patawarin na lang ang kanyang ina at huwag nang ilayo sa kanya. Subalit hindi siya nito pinakinggan. Kahit konting awa ay wala itong naramdaman para sa kanya. Pasensya ka na bata, ha? Lumapit kay Anton ang isang batang babae na sa tingin ni Anton ay 4 na taong gulang pa lamang. Mayakap itong kulay pink na teddy bear. Mahaba ang brown na buhok na may mga nakatali na pink na ribbon. Ang maganda nitong mga mata ay maluha-luha habang nakatingin sa kanya. Zoe, at kailangan malayo ng mama mo sa'yo. Bulol pa ang pagsasalita ng batang babae. Sinubukan pa siya nitong yakapin ng mahigpit subalit lumayo si Anton. Ayaw niyang mahawakan ulit siya ng mga Vera. Sa murang edad pa lamang ay nagtanim na agad siya ng puot sa kanyang puso
at nangako sa kanyang sarili na pagdating ng araw ay ipaglalaban niya ang kanyang ina. Matapos ang nangyari sa kanyang ina, ay dinala siya ng mga pulis na kumuha rin sa kanyang ina patungo sa isang bahay ampunan para doon daw siya tumira habang hinihintay niya pa ang paglabas ng kanyang ina mula sa kulungan. Sa loob ng bahay ampunan na yon, ang dating napakamasayahin na si Anton ay napuno ng lungkot at halos hindi na makausap. "Iho, hindi ka ba kakain?" Tanong ng isang madre na noon ay nakaupo sa gilid ni Anton. Nakatanaw lang ito sa malayo para bang ang kawawang bata ay naghihintay na mangyari ang isang himala. "Hindi ka ba nagugutom, Iho? Noong isang araw ka pa hindi kumakain na. Puro tubig lamang ang laman ng iyong sikmura." Tinitingala ng kawawang bata ang madre. "Kung kakain po ba ako, makakasama ko na po ba ang aking ina?" "Hindi pa." Malungkot na sumagot naman ang madre bago ito naupo sa tabi ni Anton. "Kailangan mo pang maghintay. May kasalanan kasi ang iyong ina na kailangan niyang panagutan. Kaya hindi pa kayo maaaring maging magkasama, pero hindi naman ibig sabihin nun ay pababayaan mo ang iyong sarili. Konting panahon pa ang iyong kailangang hintayin at magkakasama na ulit kayong dalawa. Kailangan mo magpalakas hanggang sa lumaki ka na para kapag nagkasama na ulit kayo ng iyong ina, hindi na siya mag-aalala sa'yo." "Maaari ko po bang malaman kung bakit kailangan na pagbayaran ng aking ina ang isang kasalanan na hindi niya namang ginawa? Bakit siya pong kailangan na magdusa at hindi ang tunay na may gawa ng kasalanan?" Inabot naman ng madre ang kanyang likod at saka marahan niyong hinagod. "Napatunayan ng iyong ina ang may kasalanan. Kaya kapag ang isang tao ay nagkasala, kailangan nilang pagbayaran yun." Nakaramdam ng puot si Anton. Nagagalit siya dahil kahit anong sabihin niya, iniisip pa rin ng ibang tao na may kasalanan ng kanyang ina. Walang naniniwala sa kanya na walang maling ginawa ang kanyang ina. Walang naniniwala sa kanya kapag sinabi niya na inosente ang kanyang ina at napagbintangan lamang ito kaya ito nakulong. Araw-araw ay patong-patong na sakit, lungkot at sakit ang nararamdaman ng kaawa-awang bata. Gabi-gabi ay nangungulila ito sa yakap ng kanyang ina. Gabi-gabi ay hinihiling ng bata na sana ay makasama ulit nito ang ina, subalit kahit anong gawin na pagdarasal ni Anton, walang nakikinig sa dalangin niya. Kahit isa sa mga naging dasal niya ay wala namang natupad. At ang hinagpis na nararamdaman ng bata ay mas lalo pang nadagdagan nang dumating ang isang nakakadurog na balita sa kanya. Ang kanyang ina, ang kanyang kaawa-awa at inosenteng ina ay pumanaw na. Ayon daw sa naging investigasyon ay hindi kinaya ng ina ni Anton ang labis sa lungkot kung kaya'y kinitil nito ang sariling buhay. Hindi naman alam ng kawawang bata kung paano matatanggap kung anong nangyari sa kanyang ina. At sa mismong araw na nalaman ni Anton ang balita na pumanaw na ang kanyang ina, ay sumumpa siya sa kanyang sarili na darating ang araw na pananagutin niya ang mga taong nasa likod kung bakit nakulong ang kanyang ina. Lalong-lalo na mga Vera na wala man lang kahit kaunting awa na naramdaman para sa kanila. At dumating na nga ang araw na yon. Ngayon, na isa na si Anton sa maituturing na pinaka-successful na tao sa mundo. Ginagawa niya na ngayon ang kung anong ipinangako niya sa kanyang sarili noon. Gagawin niya ang lahat para lang maipagiganti niya ang kanyang ina. Masamang tingin ni Anton sa suot na kwentas ng dalagang natutulog sa kanyang kama. Ang kwentas sa suot nito ngayon ang dahilan kung bakit nakulong ang kanyang ina at kung bakit maagang nawala ito sa kanya. Ang diamond necklace na yon ang ibinenta ng ama ni Celeste na ninakaw daw ng kanyang ina kahit na wala namang katotohanan yon. "You're so beautiful, Celeste," banggit ni Anton sa mababang boses. "Napakamalas mo lang at naging amo mo ang mga taong nagpakulong sa aking ina. Sa aking inosenteng ina. You're unlucky because you end up in my hand. Wala akong awa. At maghihiganti ako sa ginawa ng pamilya mo sa aking ina. Kahit pang ibig sabihin nun, ay madadamay ka." Subalit ngayon, magagawa niya pa kaya yun? Magagawa niya pa nga ba kung ano ang plano niya noon kung mismo ang puso niya na ang tumututol? Magagawa niya pa kaya kung anong isinumpa niya kung kalaban niya na ang sarili niya?
Ang plano ni Anton ay sirain ang image nito para mawala ang lisensya nito. Hindi naman alam ng dalaga na habang may nangyayari sa kanilang dalawa, ay naka-video ang lahat ng yon para pagdating ng araw ay ikakalat ni Ayon sa social media. Hanggang sa unti-unti niyang masira ang buhay nito. At gawin din ito kung anong ginawa ng kanyang ina noon para naman maramdaman ng mga Vera kung anong naramdaman niya noon. Subalit, hindi na rin alam ni Anton kung magagawa niya pa rin ba ang lahat ng nasa plano niyang iyon ngayon. Kakatapos lang ni Celeste sa trabaho niya at pagod na pagod siya matapos ang hearing. Masakit din ang ulo niya dahil ilang araw na siyang walang maayos sa tulog dahil kailangan niyang pag-aralan ng mabuti ang kaso na hawak niya. Subalit sa halip na sa kondo niya siya dumiretso, sa kondo ni Anton siya pumunta. Pakiramdam niya kasi, kapag nakita niya si Anton ay magagamot ang sakit ng ulo niya. Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala na tanong ni Anton sa kanya. Medyo masakit na ang ulo ko at medyo inaantok na rin, sagot niya. Since when? He asked. Last night? Siguro dahil lang sa wala akong maayos sa tulog mula pa ng 1 linggo dahil kailangan kong pag-aralan ng mabuti yung kaso na hawak ko para sa hearing kanina. Kaya nagpupuyat ako. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong ulit nito. Hindi pa. Sagot niya sa mahinang boses. Hold on. I think I have a medicine for your headache. Nito sabay tayo. Pinagmasdan niya itong maglakad papunta kung saan. Hindi nagtagal ay bumalik na rin si Anton. Dala na nito ang gamot at isang baso ng tubig. Lumapit ito sa harapan niya. Here, drink this. Nilahad sa kanya ni Anton ang gamot at isang basong tubig na hawak at tinanggap niya naman yon. Ininom niya ang gamot pagkatapos ay binalik niya dito ang baso. Inilapit ni Anton ang kamay sa kanyang noo para matignan kung may lagnat na siya at nang masigurado na wala naman ay pinayuhan siya ni Anton na matulog na muna kung kaya ay dinala siya nito sa kwarto nito para doon siya makapagpahinga. Madalas na rin siya dito sa kwarto nito kaya para bang naging kwarto niya na rin ito. Sleep well. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Nabigla pa nga si Celeste nang biglang humalik si Anton sa noo niya. Kahit pa madalas na may nangyayari sa kanilang dahilan at more than kiss pa nga ang kanilang ginagawa, ay hindi pa rin talaga siya sanay sa pagiging sweet sa kanya ni Anton. At sa tuwing may ginagawa ito na sweet sa kanya, ay hindi naman mapigil ni Celeste ang kilig na nararamdaman niya. Hindi naman alam ni Celeste kung ilang oras na siyang natutulog sa kwarto ni Anton. Pero pagising niya, ay bahagyang umayos na rin ang kanyang pakiramdam. Hindi na rin masakit ang ulo niya. Nag-inat muna siya ng katawan bago siya bumaba sa kama at dumiretso sa banyo. Humarap siya sa salamin at naghihilamos. She used the unused white towel to wipe her face. And then she tied her hair into a high bun. Nagmumog na din siya at ginamit ang toothbrush na para talaga sa kanya. Ano na kaya ang ginagawa ni Anton ngayon? Baka malapit na rin mag-dinner. Magluluto na rin siya para sa kanilang dalawa. Pagkatapos niya makapag-ayos ay lumabas na rin siya ng banyo. Muli siyang lumapit sa kama para ayusin ang bedsheet, ngunit sa pag-ayos niya ng bedsheet ay hindi sinasadya na nasagi niya ang isang notebook at itsura ay libro na nakapatong sa bedside table. Nahulog iyon at naalis din ang nakaipit na papel at mga pictures. Sinimulan niya nang damputin ang mga yon para ibalik sa dati. Napakunot ang noo niya na may isang picture na nakaipit sa notebook. Umagaw ito ng atensyon niya. May halong pagtataka na dinampot niya iyon at tinitigan ng mabuti ang picture. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng nagiyelong tubig habang nakatingin sa picture. Anong ibig sabihin nito? Ang gulat na sabi ni Celeste habang nakatingin siya sa picture ng batang lalaki. Kasamang isang babae na sigurado siya na kanyang ina. Bakit nandito sa kanyang picture na to? Kaano-ano niyang batang lalaki na to? Pakiramdam ni Celeste ay nawalan siya ng lakas habang nakatingin siya sa picture ng batang lalaki. Hindi pwedeng ito si Anton. Hindi pwedeng ito ang anak ng babaeng pinakulong ng magulang niya dahil sa isang pagkakamali na ipinaratang lamang dito. Bago pa man siya mahuli ni Anton ay inipit niya na ulit ang picture sa loob ng notebook. Ibinalik yon kung saan ito nakalakay kanina. Naghintay siya hanggang sa kumalma ang sarili niya. Bumalik na rin ang lakas niya at saka lang siya lumabas.
She's in your room? Natigilan si Celeste sa paglalakad nang marinig ang boses ng isang lalaki. Tumuloy siya sa paglalakad papunta sa kusina kung nasaan ang nag-uusap. Sumilip siya at nakita niya si Anton na kausap ang isang lalaki na hindi niya makita ang muka. Yes, sagot ni Anton. Natutulog siya ngayon. Ano ba talagang pinaplano mo sa kanya, Anton? Bakit ba hinahayaan mo pa rin siya na maging ganito kalapit sa'yo kung malaki palang galit mo sa magulang niya? I want to ruin her. Tapat na sagot naman ni Anton. Dahilan para madurog ang puso ni Celeste at tila ba napako siya sa kanyang kinatatayuan. Gusto kong maramdaman ng magulang niya kung gaanong kasakit ang pinaramdam niya sa akin nang mawala ang aking ina. Hindi na napigilan pa ni Celeste ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kung ganon, ayun palang dahilan kung bakit mabait sa kanya si Anton. Dahil gusto nito na gumanti sa kanila. Nagkukunwari lamang ito pero ang totoo ay may masama itong binabalak. Ang akala niya ay malinis ang intensyon nito sa kanya. At kung ganon, tama rin palang hinala niya na si Anton ang batang lalaki noon. Ang anak ng babaeng ipinakulong ng mga magulang niya mahabang panahon na ang nakakaraan. So you wanted revenge? Tanong ulit ng kaibigan ni Anton. Hindi ka ba naaawa sa kanya? She's innocent. Wala siyang kinalaman sa kasalanan ng magulang niya sa'yo. My mother was innocent too, Gray. Pero naawa ba sila? Kahit katiting na away, wala silang naramdaman para sa kanya. Kaya bakit naman ako makakaramdam ng awa sa anak ng mga tao na sumira sa buhay ng aking ina? Na dahilan kung bakit hindi ko siya nakasama. Umatras si Celeste. Ayaw niya nang makinig sa kung ano man ang sasabihin pa ni Anton. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga pa. Bumalik siya sa loob ng kwarto para hindi nito mahalata na nagising na siya at narinig niya ang usapan nito at ng kaibigan kanina. Sa loob ng banyo ay iyak lang siya ng iyak. Para bang tubig sa talon na walang tigil na bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi alam kung ilang minuto siya sa loob ng banyo pero ginawa niya ang lahat para lang tumigil na siya sa pag-iyak. Nang kumalma na siya ay naghilamos na siya at inayos ang kanyang sarili para hindi mahalata ni Anton na umiyak siya. Naghintay pa nga siya na ilan pang minuto bago siya lumabas ng kwarto. Si Anton na lang ang naabutan niya sa living room. May kung sino itong kausap sa cellphone pero nang makita ay agad na ibinaba ang tawag. Celeste, you're awake. Sabi nito sabay tayo. Are you hungry? Gusto mo bang ipagluto kita? Hindi naman agad sumagot si Celeste. Nakatingin lang siya sa binata. Kung noon ay wala siyang nararamdaman na kahit anong pagdududa kay Anton, ngayon ayun na lang ang tangi niyang nararamdaman. Matapos ang narinig niya kanina, iniisip niya na baka may masama itong balak sa kanya. Baka may kung ano na itong ilagay sa iluluto nito para maisakatuparan nito ang plano nito na maghihigante. Hindi, sagot niya. Babalik na ako sa kondo ko, may trabaho pa pala akong kailangan tapusin. Lalagpasan niya sana ito nang bigla nitong hawakan ng kamay niya kaya napatigil siya sa paglalakad at nilingon niya ito. Maayos na bang pakiramdam mo? Yes, maayos na ako. Nagkunot noon naman si Anton. Are you sure? Yes. Binawi niya ang kamay niya na hawak nito. Aalis na ako. Wala naman nagawa si Anton kundi ang pagmasta na lang na umalis ang kondo nito. Sa kondo ni Celeste, hindi siya mapakali sa mga narinig at nalaman niya. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay nananaginip lang siya at hindi totoo na gustong magigante sa kanya ni Anton. Mom, Dad, nanginginig ang boses ni Celeste habang kaharap niya ang mga magulang. Totoo po ba na nagkamali lang kayo noon sa babaeng pinakulong niyo dahil napagbintangan na nagnakaw? Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang kapag kuwanay napayoko. Wala itong sinasabi na sagot sa kanya pero alam niya na kaagad kung ano isasagot nila. Kung ganun, tunay nga na kayo ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay at kung bakit kailangan na lumaki ng anak niya na mag-isa at hindi mo lang nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang kanyang ina. Mariin siyang napalunok. Alam niyo po ba na bumalik na ang anak niya?
Alam niyo po ba na ang anak niya ang taong pinakulong niyo? Ang taong minahal ko? Alam niyo po ba na sa ginawa niyo na yun, hilabis akong nasasaktan dahil ang taong mahal ko ay gustong maghiganti sa akin? Niyakap siya ng mga magulang niya at paulit-ulit na humingi ng tawad ang mga ito sa kanya. Sinubukan din ng mga ito na ipaliwanag sa kanya kung ano ang tunay na nangyari at kung anong gagawin sana nila noon nang malaman na nagkamali lamang sila. Subalit huli na raw ang lahat. Tinapos na ni Alma, ang ina ni Anton, ang sariling buhay dahil hindi na raw niya kinaya ang labis na lungkot sa loob ng selda. Matapos ang lahat ng mga nalaman niya, ilang gabi nang hindi bumabalik si Celeste sa kondo niya. Wala pa siyang lakas ng loob para harapin si Anton. Kahit maging sa trabaho niya ay hindi siya makapag-focus dahil laging laman ng isip niya si Anton at ang kanyang ina. Sa gabi ay hindi rin siya makatulog. Pinapanatili siyang gising ng konsensya nito. Gusto niya humingi ng tawad kay Anton. Gusto niyang magmakaawa sa harapan nito, subalit wala pa siyang lakas ng loob. At kahit anong gawin niya, ay hindi niya pa mahanap sa kanyang sarili ang lakas ng loob para harapin si Anton at humingi ng tawad dahil alam niya na walang kapatawaran kung ano man ang nangyari sa kanyang ina. Kaya para kahit papaano'y mabawasan ang bigat ng loob niya, umalis siya ng bansa. Nagpakalayo-layo siya at sa Greece nagtungo. Gusto niya kahit sandali makapag-isip-isip siya nang sa ganon, ay malaman niya kung ano ba ang dapat niyang gawin para makausap si Anton. "What do you mean, Doc?" Tanong ni Celeste sa wikang Griego sa babaeng doktor na kaharap niya. "You are 2 months pregnant." Nakangiti na sagot nito. "Congratulations, you're going to be a mother." Sa labis sa gulat ay hindi siya nakagalaw. Hindi pa nagpo-process sa kanya kung ano ang sinabi ng doktor. Hindi niya lubos akalain na siya ay nagdadalang tao na pala. Ang buong akala niya ay may sakit lang siya kaya palagi siyang nahihilo at naduduwal. Kaya nga nagpa siyang magpa-check up na para malaman niya kung ano nga ang sakit niya. Ngunit hindi niya naman lubos inakala na malalaman pala niyang buntis pala siya. Hindi rin kasi naginala si Celeste nung unang buntis siya dahil normal lang naman sa kanya na hindi siya agad dinadatnan. Irregular kasi ang mens niya kaya ang akala niya normal na lang yon. "Anak, pangako sa'yo ni Mommy na aalagaan kita kahit anong mangyayari. Mamahalin kita ng higit-higit pa sa pagmamahal na kaya kong ibigay sa aking sarili." Kausap ni Celeste ang kanyang anak. "Pangako ko rin sa'yo na kapag dumating na ang tamang panahon at nagkaroon ako ng lakas ng loob, sasabihin ko sa iyong amang tungkol sa'yo. Sa ngayon, patawarin mo ang mama kung natatakot pa ako, ha? Patawarin mo ako kung kailangan mo na kitang ilihim sa kanya." Noong malaman ni Celeste na siya ay nagdadalang tao, nagpasya siyang manatili na lamang sa Greece hanggang sa makapanganak siya o kaya naman ay hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob para harapin si Anton. Sa ngayon kasi ay pinanghihinaan pa siya ng loob. Natatakot siya dahil baka mas lalong magalit sa kanya si Anton. Natatakot siya na baka'y magalit ito dahil nagkaroon ito ng anak sa kanya. Sa kanya na anak ng mga tao na sumira sa buhay ng ina nito at ayaw niya na madamay ang kanyang anak. Ayaw niya na madamay sa galit at paghihiganti ni Anton ang walang kamuwang-muwang na lang anak. Samantalang ilang linggo nang hinahanap ni Anton kung nasaan si Celeste, nang bigla na lang ito hindi na bumalik sa kondo nito. Subalit wala siyang alam kung nasaan na ito ngayon. Hinanap niya ang dalaga pero sadyang hindi niya ito nakita. "Anong ginagawa niyo dito?" Malamig na tanong ni Anton na nung pagkabukas ng pinto ay tumambad sa kanyang mga magulang ni Celeste. "Pwede ka ba naming makausap, Anton?" Tanong ng ina ni Celeste sa garalgal na boses. "Tungkol saan?" "Tungkol sa ginawa niyo sa aking ina noon. Gusto namin humingi ng tawad sa'yo." Ano naman ang ama ni Celeste? "Aaminin namin na nagkamali kami noon. Napagbintangan namin ang iyong ina. At labis namin na pinagsisihan ang nagawa namin na yon." Marahas naman natawa si Anton. "Ngayon pa? Kung kailan nawala na ang aking ina? Kung kailan huli na ang lahat para hingin yung kapatawaran ko?" Dahan-dahang lumuhod sa harapan niya ang mga magulang ni Celeste at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya
Ngunit hindi niya mahanap sa kanyang sarili na mapatawad ang mga ito. Hindi niya pa sila kayang patawarin sa ngayon dahil gusto niya na munang maramdaman nila kung anong pakiramdam ng mawalan. Sinumpa niya na ipaparamdam sa kanila yon. At yun nga ang kanyang ginawa. Ginawa niya pa rin ang plano niya. Tinuloy niya ang plano niya na pabagsakin ang law firm ng mga Vera. Masaya ka ba ngayon? Ang seryoso na tanong sa kanya ni Gray habang nandito sila sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina. Masaya ka ba ngayon na nagawa mo na kung anong matagal mo nang pinaplano? Are you happy na finally napabagsak mo na sila? Hindi naman sumagot si Anton. Nakatingin lang siya sa puntod ng kanyang ina. Magulo pang isip niya ngayon. Singgulo ng nararamdaman niya. Alam kong hindi ka naging masaya sa ginawa mo. Maybe you feel satisfied dahil kahit papaano ay nagantihan mo sila. But you didn't feel happy. Hindi ka masaya dahil alam mo na nasaktan mo si Celeste. Kahit ilang beses mo bang itanggi, lumalabas pa rin ang totoo na mahal mo siya. And that you care for her. Nananatili ng walang kibo si Anton, ngunit alam na rin niya na may tama naman sa sinabi ni Gray. Right now, he can only feel the satisfaction but never the happiness. Unti-unti nang bumagsak ang law firm na pinaghirapan ng magulang ni Celeste. Ngunit bakit hindi niya magawa na maging masaya? Bakit kahit anong gawin niya, ay nandito pa rin ang mabigat na pakiramdam sa puso niya? Sa tingin mo ba talaga magiging masaya ang iyong ina sa ginagawa mo na to? Sa tingin mo ba talaga ay gusto niya na magiganti ka sa nangyari sa kanya? Tinapik naman ni Gray ang balikat niya. Masyado kang nilalamon ng galit na nakalimutan mo ng hiling lang sa'yo ng iyong ina bago siya mawala. Ayaw maging masaya ka lang. So what are you trying to say, Gray? Tanong ni Anton sa mababang boses. What I'm trying to say is, stop this. Tigilan mo na to, Anton. Itigil mo na tong paghihigante mo. Dahil batid naman natin pareho na hindi magiging masaya ang iyong ina sa ginagawa mo to. Sa nakikita niya nang naiwan niya ang anak niya hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa na maging masaya sa kabila ng success na natamo niya dahil hanggang ngayon ay balot pa rin ng puot ang puso nito. At ang tanging gusto na mangyari ay magigante. Hayaan mo ang sarili mo na maging masaya. Palayain mo ang sarili mo sa sakit at puot. Matagal na yun, Anton. At alam ko na napatawad na rin ng iyong ina ang mga magulang ni Celeste. Hayaan mo na rin ang sarili mo na maging masaya. Kahit pa sa piling ni Celeste ka sasaya. Noong mga sandaling yun, marahil ay yun ang pinakakailangan na kailangan ni Anton na marinig. Kailangan niya ng isang tao na magsasabi sa kanya ng payong yon para mabigyang linaw siya. Tama rin naman kasi ang sinabi sa kanya ni Gray. Ilang beses niya mga subukan na itanggi. Ilang beses man niyang sabihin sa sarili na kailangan niyang maghigante at kaya lang siya naging malapit kay Celeste ay dahil lang sa plano niya na maghigante siya, hindi niya pa rin maitatago ang totoo na mahal niya nga si Celeste. Na sa kabila ng puot, umusbong ang pagmamahal na hindi niya lubos akalain na mararamdaman niya pa. Patawarin niyo ako, Mama. Sabi ni Anton habang nakaupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Patawarin niyo ako kung bakit ko nararamdaman ito ngayon. Patawarin mo ako kung bakit sa dami ng ibang babae ay siya pang napili kong mahalin. I'm really sorry, Ma. Sinubukan ko namang pigilin eh. Paulit-ulit kong ipinapaalala sa aking sarili kung anong kasalanan ng magulang niya sa atin, subalit kahit anong gawin ko, ay minahal ko pa rin siya. Nagawa niya pa rin na makapasok sa puso ko eh. Hinihingi ni Anton ang lahat ng maaari niyang ihingi ng tawad sa kanyang ina. Pagkatapos noon ay naging buo na ang pasya niya. Papalayain niya na ang kanyang sarili mula sa sakit at puot na dulot ng nakaraan. At tulad ng sabi ni Gray, hahayaan niya na rin ang kanyang sarili na maging masaya. Hahayaan niya na lang ang sarili niya na mahalin si Celeste. Hindi niya na ulit pipigilan pa ang kanyang sarili. Inayos niya na muna ang lahat. Nang nagawa niya, tinulungan niya ulit ang magulang ni Celeste na makabangon ng law firm ng mga ito.
Ipinagtapat niya rin na siya ang dahilan ng malaking problema na kinakaharap ng law firm nito. Nauunawaan naman ng mga Vera kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Samantala, mag-isa namang naglalakad-lakad si Celeste sa tabing dagat. Malamig ang simoy ng hangin at hindi pa ganong kainit ang sikat ng araw dahil maaga pa naman. Nakasanayan niya kasi na maglakad-lakad sa tabing dagat tuwing umaga, parang ehersisyo niya na rin. Ang sabi kasi ng OB-GYN niya sa kanya ay kailangan niya na maging healthy at mag-exercise para maging mabilis ang panganganak niya. 8 buwan na ang tiyan niya at malaki na rin. 1 buwan na lang ang hinihintay niya at makikita niya ng kanyang anak na isang babae. Halos hindi nga namalaya ni Celeste ang bilis ng paglipas ng panahon. Eksaktong 6 na buwan na siya dito sa Greece. Makakasama niya na rin sa wakas ang anak niya. Sa 6 na buwan na nagdaan hanggang ngayon na hindi pa rin alam ni Celeste kung paano niya ba sasabihin kay Anton ang tungkol sa pagbubuntis niya, at hanggang ngayon ay pinapangunahan pa rin siya ng takot na baka hindi matanggap ni Anton ang kanilang magiging anak. Hindi niya naman plano na habang buhay niyang itatago kay Anton ang tungkol sa kanilang magiging anak. Pero hindi pa niya masasabi kay Anton sa ngayon ito. Hindi niya alam kung kailan, pero ang alam niya, balang araw, masasabi niya rin kay Anton ang totoo. Celeste! Napahinto si Celeste sa paglalakad nang marinig niya ang sobrang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Hinahanap niya kung saan ang gagaling ang boses at natigilan siya nang makita ang taong hindi niya inaasahan na makita sa lugar na ito. Tumatakbo palapit sa kanya si Anton. Habang palapit ito ng palapit sa kanya ay hindi naman siya makagalaw. Animoy napako siya sa kanyang kinatatayuan. Celeste! Niyakap siya nito ng mahigpit pagkalapit sa kanya. I'm glad you're here. I'm glad you're here, Celeste. Ang tagal kitang hinanap. Mabuti na lang at natagpuan na kita. Anton, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Celeste. Lumayo ito sa kanya at saka bumaba ang tingin sa kanyang kamay na nakahawak sa malaki niyang tiyan. Bumalot din ang labis sa gulat sa mukha nito at hindi makapaniwala na tumingin sa mukha niya. You're pregnant. Sa akin bang dinadala mo? Ako bang ama niya? Nag-aalangan pa si Celeste, ngunit kalaunan ay napag-isip-isip niya na ito na rin marahil ang tamang panahon para sabihin niya kay Anton kung anong totoo. Kung kaya ay marahan siyang tumango, kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata niya. Oo, ikaw ang ama ng dinadala ko. May anak tayo. Ang akala ni Celeste ay makikita niya ang galit sa mukha ni Anton dahil sa sinabi niya na may anak na sila. Subalit taliwas sa inaasahan niya, napuno ng galak ang mukha ni Anton na para bang ito na ang pinakamasayang tao sa mundo dahil sa kanyang sinabi. Talaga? Magiging ama na ako? Kumislap ang mga mata nito at nangingilid ang luha. I am so happy. I'm going to be a father. Yay! Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Nagtatakang sabi ni Anton. Ako na nga sigurong pinakamasayang tao sa mundo dahil magiging ama na ako. At ang ina ng magiging anak ko ay walang iba kundi ang babaeng minamahal ko. Natigilan naman ulit si Celeste dahil sa sinabi ni Anton. Ano? Pero masyado pang masaya si Anton para mapansin ang labis sa gulat sa kanyang mukha. Niyakap ulit siya nito ng mahigpit habang paulit-ulit na sinasabi kung gaano itong kasaya. I love you, Celeste. I love you so much. Thank you so much for this wonderful news. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Mahal mo ako? Gulat yung tanong dito. Yes! Kumala sa yakap si Anton tsaka kinulong nito ang kanyang mukha sa mainit nitong palad. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Pero hindi ba galit ka sa akin dahil sa ginawa ng magulang ko sa iyong ina? At first, yes, I admit I was mad. Nagalit ako kasi nawala ang aking ina ng maaga. At hindi mo lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya. Masyado akong nilamon ng puot na naisip ko na magigante.
Inaamin ko na yun naman talagang dahilan kung bakit plinano ko na mapalapit sa iyo. Na gusto kong magigante. Gusto ko na maramdaman din ng magulang mo kung anong pakiramdam ng mawalan. Iyon lang nasa isip ko nun. Pero hindi ko na malaya na unti-unti ka na rin pala nakakapasok sa puso ko. Hanggang sa ang sinumpa ko ay gusto ko nang ibaon sa limot at hayaan na lang ang sarili ko na mahalin ka at maging masaya sa piling mo. Pinahid ang luha niya gamit ang hinlalaki. Mahal na mahal kita, Celeste. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ako kung nag-isip ako ng masama sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong hindi ko na mababago kung ano man ang mga nagawa ko noon, ngunit pinapangako ko na babawi ako. Itatama ko ang pagkakamali ko. Kaya hayaan mo lang ako na mahalin ka. Hayaan mo lang ako na makasama kayo na magiging anak natin. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya si Anton. Hindi naman makapagsalita si Celeste dahil sa labis na kakaiyak, kaya ang ginawa niya ay pinaglapat niya na lang ang labi nilang dalawa ni Anton at sa halik na yon ay binuhos ang buong pagmamahal niya. Mahal na mahal din kita, Anton. Sobra kitang mahal. Pag-amin niya sa pagitan ng pagkikbi. Matapos ang lahat ng kaguluhan, naging maayos din ang lahat sa kabila ng pait. Umusbong ang pagmamahalan. Natuto sila na magkapatawaran at ang dahil sa lahat ng pagsubok na hinarap nila, ay mas lalo pa silang naging matatag para sa kung ano man na pagsubok ang maaari nilang kaharapin sa hinaharap. 6 na buwan mula nung nanganak siya sa kanilang panganay na si Rain, ikinasal silang dalawa ni Anton. Bago umalis ang bansa si Natasha para magpakalayo-layo, ay dumalo pa muna ito sa kasal nila. At masaya naman si Celeste dahil kahit papaano ay naging masaya rin ito sa kanilang dalawa. Nagkapatawaran na rin ang magulang niya at si Anton. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!